8 hanggang 13 oras kada araw kung gumamit ng cellphone ang 5 taong gulang na si Joder. Kwento ng kanyang ina, 2 taong gulang pa lang ang anak, nang mahilig ito sa panonood online. Umaga, paggising ko ma'am, nakikita na yan siya nag-cellphone. Pag uwi ng bahay, nagsi-cellphone ma'am. Magalit na nga siya ma'am kung hindi pahiramin ng cellphone. Manghablot na, manuntok. Nito lang January 1, naligo sa dagat ang mag-anak. Kinabukasan, nilagnat bigla si Joder. Binaliwala pa raw nila ito dahil inakala nilang simpleng lagnat lang. Pag 4 days kinabukasan, bago namin siya pina-check up kasi may namaga na po yung mata niya. Parang may itim na dito po at dumudugo na, may nana pa ma'am. Na-admit ng 3 araw sa ospital si Joder. Binigyan siya ng antibiotic, eye drops, at minonitor ang kanyang lagay. Ayon sa isang ophthalmologist, masama talaga sa bata ang labis na paggamit ng gadget. Lalo pa kapag nasanay na malapit masyado sa mata ang panunood. Mataas kasi ang tsansa na tumaas ang grado ng mata. Pero sa kaso ni Joder, malabo raw na gadget ang naging dahilan ng pagdurugo ng kanyang mata. I don't think na connected yung sobrang paggamit ng cellphone. Kasi yung dinidescribe kasi dun sa post is yung radiation ng cellphone, no? Na yun yung naka-apekto, kaya siya nadugo. Maraming reasons kung bakit magkakaroon ng infection sa mata. So, madalas na nakikitaan ko niyan is either yung may kulite, no? Na infected. Dagdag pa ni Doc, maaari rin na nagkaroon ng impeksyon ng mata ng bata matapos maligo sa dagat. Payo ni Doc sa mga magulang kapag nagkaroon ng kuliti ang anak, gumamit ng warm compress. Pero kapag tumagal na ng ilang araw at hindi nawawala, magpatingin na agad sa doktor. Na manawagan ako na manghingi ng financial o panggamot ng anak ko kasi yung bill namin sa ospital hindi pa nga tapos ngayon ma'am, lalakarin ko pa ma'am. Ako po si Mobile Journal Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Nagtanong-tanong tayo sa ilang mga first-time mommies kung paano nga ba nila binabantayan ang kanilang baby. Gumagamit rin ako ng rocking beds or cribs for my baby. But syempre, as a mom, kailangan mong pinapanood kung ano yung pinaglalaroan nila. May sinusubo pa silang mga maliliit. You always have to put your baby's safety first. Usually, ang sinasabi talaga, huwag daw sasanayin ng bata sa karga, huwag daw iiwanan ng, yun naman talaga, wag daw talaga iiwanan ng baby na mag-isa, kahit 2 lang kami, ibaba mo si baby, pero dapat babantayan mo pa din. Kaso, ang paggamit ng mga alternative baby carrying instruments nauwi sa peligro para sa isang ina. Umabot sa halos 6,000 shares online ang post na ito ng isang mommy tungkol sa di inaasahang pagkawala ng kanyang baby girl. Sa kanyang post, natumba raw ang rocking chair kung saan iniwan niyang natutulog ang sanggol, nahulog si baby na kanyang ikinasawi. Sa totoo lang, ayon sa espesyalista, ang mismong paglalagay pa lang sa sanggol sa rocking chair may dalang peligro na. Kasi yung brain ng mga baby, especially mga months old, kung pa yan, hindi pa well developed, no? And then yung muscle ng neck natin na nagsusupport sa brain at sa head, hindi pa rin siya sapat para isupport, lalo na yung babies. Very sensitive, very fragile, at yung brain hindi pa well developed, kaya prone sa trauma. Payo ni Doc, kung gagamit man ng rocking chair, bantayan ng maigi ang sanggol, lalo na kung wala itong safety rails na sasalo, pati ang automatic swaying mode nito na dapat nire-regulate para maiwasan ang sobra-sobrang pagkakaalog nito. Pero pinaka-safe at mabisa pa rin daw talaga yung maingat na buhatin si baby hanggang makatulog sa kailalapag sa crib o kama. Ang recommendation namin, hawakan ng nag-aalaga. Kasi yung bonding ng nag-aalaga at saka ng baby, no, is one way of, kumbaga, developing bond, no? Ang baby kasi, we should handle it with care, no? Ang tamang pagpapalaki sa mga bata, nagsisimula sa mga tahanan. Kaya doble ingat dapat, lalo na sa mga sanggol. Mobile journalist Mermon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Tuwing alas 7 ng gabi, dumarami ang mga nag-aabang sa gilid ng kalsada sa Peñalosa, Tondo. Ang pinapanood nila, practice ng dancing macho ng Tondo o mas kilala bilang DMT Tribe.
Para yan sa papalapit na lakbayaw sa Sabado. Sa una, mga nakaitim na sando pa ang dancers. Pero maya-maya, wag daw esmalin dahil hindi lang yan basta-bastang trip. Kasi para hikayat po ng iba na na magpaganda ng katawan para sa healthy. Sa Tondo, hindi puro diba? Meron din nagpapaganda ng katawan. More than that, Panatayan para kay Santo Niño de Tondo. si Mark na isa sa mga naunang member, 2012 pa sumali sa lakbayaw bilang panata. Hindi pa po malaki katawan or maliit pa po. Pa lang, dulo-dulo lang. Kaya naman, naisipan nilang bumuo ng mas malaking grupo ngayong taon lang din. Mula 8 miyembro, nasa 80 na ang members nila. Basta't deboto ka, pwedeng sumali. Wala kaming requirements ma'am dito. Kahit payat ka or pwede sumali. Bata, matanda, topless o hindi, kahit ano pang trip mo, in ka dito dahil walang judgmental sa Tondo. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita.